Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na bumaliktad na. Nako, hala, kudita nasa Senado. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at ito na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Ito pong si Jose Claire Castro mga kababayan, yan i-zoom in lang natin no. Ito po ang sabi ni Jose Claire Castro. Palasyo ibinida ang pagbaba ng korupsyon dahil sa mahusay na pamumuno ni Pangulong Marcos. Aray ko po. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Dumali ka na naman, Auntie Claire. Sinong inuuto mo? Sinong linuloko mo? Ang taong bayan po ay gising na. Sa mga kasinungalingan mo, Auntie Claire. Diba? Halos araw-araw na lang na ginawa ng Diyos ay araw-araw na rin pong nagsisinungaling or ano bang masasabi natin? Pag hindi Duterte ang tinitira, papuri sa kanyang amo na hindi naman totoo. Diba? Anong akala mo sa amin? Nakatira sa ibang planeta? Para hindi po namin malaman ang totoong nangyayari dito sa ating bansa. O, di ba? Huli na kayo, Auntie Claire, wag mo nang dagdagan pa ang problema ng bayan, no? Kasi problema 'to eh. Di ba? Problema natin si Auntie Claire eh. Araw-araw na lang ganito, Auntie Claire. Di ba sa bagay, yan po ang trabaho niya eh. Intindihin na lang po natin mga kababayan, pero nakakaano na rin eh. Minsan hindi mo na rin mapigilang hindi mag-react sa mga sinasabi nito eh. Di ba? Parang mga imposible na, mga unbelievable. Yung mga pinagsasasabi ni Auntie Claire. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? At eto, pasadahan din po natin tong post na ito, no? Nagtitrending po sa mundo ng social media. Sabi po dito sa post na ito, hinahanap nyo si Gutesa, di naman nagnakaw yan. Hanapin nyo si Saldico, mga ugok. Aray ko po, totoo naman eh, di ba? Lalong-lalo na po itong si Senator Ping Lacson mga kababayan, no? Talagang nanggigigil kay Gutesa mga karibin natin. Pero ang tanong natin kay Lacson, sino ba ang nagnakaw sa kaban ng bayan, di ba? Si Sergeant Gutesa ba? Or yung mga pinangalanan niya, di ba? Mabibigat kasing mga tao ang pinangalanan kaya eto. Dinudurog ni Senator Ping Lacson ang credibility ni Gutesa. Hindi lang naman po si Gutesa mga kababayan ang nagsalita patungkol po dito. Hindi lang po siya ang nag-connect, no? Kaya Martin Romualdez at sa iba pa. Kay Saldico. Hindi lang naman po si Sergeant Gutesa. Meron pa na rin naman pong ibang nag-kokonekta. Pero bakit itong si Senator Ping Lacson, bakit nanggigigil masyado dito kay Sergeant Gutesa, mga kaubayan? Ito pa nga eh. Sabi naman po ni Dr. Richard Mata, ICI, sabi po ng ICI mga kaubayan, at least 22 billion worth of cash field lodges delivered to Saldico. Ayan, 22 billion. Pero si Lacson, hanapin si Gutesa, hindi mahagilap. Diba? Ito na nga yung sinasabi natin kanina, no? Masyado silang nakatutok na ngayon kay Sergeant Orly Gutesa. Where in fact, hindi naman po nagnakaw ang taong yan sa kaban ng bayan. Tumitistigo nga lang ang tao, no? Dahil parang may involvement din siya sa ginawang yun dahil sila po ang nagdi-deliver
ng mga cash na ito. Di ba? Senator Ping Lacson, wag naman ganoon. Mag-focus po tayo sa mga totoong mga salarin, sa mga totoong magnanakaw, ba? Ng kaban ng bayan, no? Para at least mga kaubayan, no? Hindi naman masayang yung investigasyong ito, no? Magkaroon ng magandang resulta, pero kung magfo-focus kayo kay Gutesa, nako, mukhang iba na yung ibang daan ang tinatahak ninyo. Di ba? Hindi po ito, kung magfo-focus po kayo kay Sergeant Early Gutesa, hindi po ninyo mahuhuli yung mga salarin, mga kaubayan. Kung dudurugin nyo po ang credibility ni Sergeant Gutesa, nako, malabo ito. Malabong mangyari na mapanagot ang mga dapat managot, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po, mga karabin natin. At eto, pasadaan din po natin ang post na ito, no? Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., no? Kay South Korean President na si Lee Jae-myung, Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., Mr. President, inaanyayahan ko po kayong bumisita sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Aray ko po. In English, sabi po, Mr. President, I would like to invite you to come and visit us in the near future. Sabi naman po ng presidente ng South Korea, na si Lee Jae-myung, susubukan ko. I will try to visit the Philippines. Ayan, mga kaubayan. Nako, Mr. President, President Bongbong Marcos Jr., huwag niyong madalain. Baka baka sa bagay, it is not, no? Hindi naman lingid sa kaalaman ng buong mundo na malala ang korupsyon sa Pilipinas. Ano ba ang ipinagmamalaki ni President Bongbong Marcos Jr. na gusto niyang papuntahin dito sa ating bansa, ang South Korean President, mga kaubayan? Di ba? Malala ang korupsyon sa ating bansa. Walang mga proyektong pagpampaganda, no? Sa ating bansa. Anong pinagmamalaki ni President Bongbong Marcos Jr.? Wala pa naman po siyang napapatunayan. Di ba? Baka yung balot natin, di ba? Baka yung balot at saka adobo ang gusto niyang ipagmalaki, mga kaubayan. Nako po. Ay, nako. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan, sa pag-iimbita ni President Bongbong Marcos Jr. Dito po kay South Korean President Lee Jae-myung? Ayan, mga kaubayan, i-comment nyo na lang po ang inyong opinion. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Kung sino pa itong tunay na lumalaban para sa katotohanan ay siya pang pinatatahimik at tinanggalan ng pwesto. Sobra-sobra nga ang pagkadismaya ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga Pilipinong tunay na nagtiwala sa kakayahan ni Senator Rodante Marcoleta matapos itong tanggalin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee na tila wala man lang sapat na rason. Kaya naman panawagan ng marami sa ating mga kababayan na sana'y ibalik na sa lalong madaling panahon ang magaling na senador na si Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video.
Matapos ang samut-saring pangyayari sa mundo ng politika ay tila mukhang may nabubuo na namang sanib puwersa sa pagitan ng minority team at majority team sa Senado. Kaya't mukhang nangangamoy kudeta na naman umano at tila nanganganib na mapalitan sa pwesto ang Senate President na si Tito Soto. Dahil kung makikita sa bidyong ito ay tila nagkamayan, nagkayakapan at tila nagkaisa na nga ang mga senador ng minority bloc at majority bloc matapos ang matinding revelasyon ng dating Senate President na si Chis Escudero at walang pagdadalawang isip na pinangalanan ang umanig totoong nasa likod at mastermind sa maanumalyang flood control scandal at dahil na rin sa questionabling pagtanggal kay Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, kung saan matapos nga ito ay tila nagkagulo-gulo na rin ang investigasyon sa maanumalyang flood control scandal. Kaya naman ayon nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, dapat lang naibalik si Senator Rodante Marcoleta, mas may liwanag ang investigasyon sa Senado. Alam ng mamamayan kung sino ang lumulustay ng pera ng bayan. Ang nangyari sa Senado puro takipan kaya wala ng kwenta ang mga nangyayari sa ating bansa. Ayan na, hindi mapipigilan ang paglabas ng katotohanan sa pagpapalaya sa mga nagpapalabo sa Blue Ribbon Investigation, Layas, Lacson at Soto. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Usapan natin ito kasi meron dito nga siniwalat si Marcoleta na kung saan ay sinasabi niya nga tila iniwasan ni Lacson. Naku po, patay tayo dyan. Hindi nang bitaw na naman yan ni Marcoleta dito. Oo, kawawa to si Lacson talaga. Nagbumukhang tayo kay Marcoleta. Pero bago yan, may konting paalala lang ako dun sa ating pakape. Pero kasi tayong pakape, ano yung pakape natin? Makakatanggap ng 500 GCash sa bawat sasagot ng tama. Unang tatlong sasagot ng tama, magkakaroon ng 500 GCash. Unang pamantayan, si Ann Harot ang sasagot sa inyo. At sa comment section, huwag nyo siyang i-PM, hindi kayo mananalo kung i-PM nyo siya. Sa comment section kayo mag-comment. Dito sa video na ito, dito siya nagbabatay, okay? Dito ang basihan. Kaya mga kababayan, huwag po tayo matigas ang ulo kasi yung iba daw, pinipm si Ann Harot. Hindi ko pwedeng palakasan dito, ha? Mag-comment kayo sa baba. Yung sagot sa baba nyo ilalagay, okay? Sa comment section dito, sa video na to. Sa original, banat by. Hindi pa pwede kung saan-saan, ha? O, pangalawa, yung mga nanalo na, huwag na kayo mandaya. Hindi na kayo pwede uli manalo. Bigyan naman yung i-share. Kaya nga tayo nagkaganito para mag-share-share tayo ng mga pagtulong sa ating kapwa tapos gusto nyo makamkam lahat. Huwag na kayo sumali kung nanalo na kayo para naman ang sagot ay kompleto at pakapin natin para lahat talaga. Panoorin na natin si Marcoleta. Okay. Welcome to this, folks, and Good morning, Atty. Trixie. Minsan lang kung kayo lumalabas sa TV. Edwin. Malakas po si Trixie sa inyo. Maraming salamat at pinaunlakan niyo po ang... It's my honor. It's my honor. thank you for being here. So, kumusta naman, sir? Yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. So, ngayon, ang tinatanong is, ano ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta? Repercussions on me. May siyang repercussions. May mga ganun. Hindi, tanong lang naman, syempre, umiikot. And I'm surprised this is happening. Are they trying to create? Ito yung sinasabing repercussion kasi mananagot daw siya sa pagpresenta ng witness. Inang gago talaga. Hindi. Pakagago, no? Ikaw na nga yung nagpakita ng witness na nagsasabi ng mga totoong nangyayari, tapos ikaw pa mananagot. Hindi naman yung katulad ng isang senador na involved sa tanim witness eh. O, di ba? O. Tama po ba kasi? Hindi naman yung katulad ng senador na yun eh. Yung, ewan ko ba? The mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, Notary Public, was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ba? So, Yes, he did. Yeah, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But Let's get back to the allegedly... What is that? Repercussions. The notarized, the forged, whatever. forged document daw. The signature of the Notary Public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gotesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last
entry of the book of the notarial register Right. or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number. And then, sasainan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes. At meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandiyan naka-line up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these. I-present niya yung paper. And then, all the guy would have to do is, ibigay niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natataka na lahat yung papeles niya, and then he pays. No one would insist on, let's say, verifying, bago siya umalis, sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Naku po, subukan mo yun sa notaryo. Totoo bang kayo yung nagpirma dito? Baka kunin na, wag na, wala ka palang tiwala, lumayas ka na dito, umalis ka po, maghanap ka ng iba. Baka ganunin ka nung ano no secretary. Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. This is something that we should recognize. Sa totoo lang, ginagawian talaga dito yan. Pagkatapos yung puro na tao, ang i-ostracize and he will be discredited by... Paano why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez. And I welcome that. Here. So All the while I've been thinking that is the most... Alam mo, napapansin ko dito medyo sinasalo ni nitong isang to, itong dilawan na to, itong pinklawan na ito, dilawan na ito yung ewan ko, itong mga senador. Oo. Kasi ito, bumibira ng konti dito, pumipitik na dito si si Marcoleta, sinasabi na niya na sana, ito nga si Gutesa, ano ba ito, si Gutesco ba ito? Gutesco kasi madalas kong punta noon Si Gutesa na, para bagang nagsalita, siya na nga nagkunik doon sa mga mastermind. Siya pa ang inuusig ngayon. Diba? Tapos biglang salo to si Lacerda na sinasabi niya ngayon na hindi, imbitahan naman na yun ng senador. Naku, sus, wala ka sa mga patot. Naniniwala kayo sa kay Pinky? Proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his sworn affidavit, like a certain John Paul Estrada and Eric Martisay, allegedly the ones who were receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there yung leftovers, kasi like the one he mentioned that was December 2024, sabi niya ito po mine-mention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases, each suitcase sabi niya as an amount of let's say 48 million. How did you know 40? Kasi mayroong label sabi niya yung post-it, and dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Bakit hindi ipatawag si Mark Tisay? These are the ones he personally knew, and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. Nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.